Umaga, oras na naman para pumasok sa trabaho. Bumangon si Jessa at humarap sa salamin. Oras na naman para harapin niya ang mga kaopisina na paborito siyang ibuli. Kundi lamang sa malaking sahod na inaasahan niya at ng ina at mga kapatid sa probinsya ay matagal na siyang nag-resign. Mabuti na lang din at meron siyang dalawang kaibigan na sina Cleofe at Jacob na lagi nagtatanggol sa kanya. Pero tulad niya, binubuli din ng mga kasamahan nila ang mga ito kaya silang tatlo ang magkakasundo. Tumayo na si Jessa, naligo at inayos ang sarili para sa pagpasok. Mahusay siya sa trabaho kaya naman hinahangaan siya ng mga nakatataas. Ngunit sa kanilang departamento, ang kagalingan niya ay labis na kinaiinggitan. Sa maikling panahon kasi ng pagtatrabaho ay naging mabilis ang pag-angat niya. Sunod-sunod na promosyon dahil sa kakaiba niyang galing sa pwesto. Marami siyang nalampasan na magagaling din kaya naman hindi maiwasan mapagkaisahan siya ng mga ito. Pagdating niya sa opisina ay sinikap niyang huwag bigyang pansin ang mga matang mapanuring nakatingin. Diretso lang siya sa mga dapat niyang gawin. Nilapitan siya ni Cleofe at excited na sinabing napili siya ng manager nila para isali sa kompetisyon laban sa ibang branch ng company nila. Bagamat inaasahan na iyon ni Jessa ay hindi niya maiwasan na hindi kabahan dahil batid niyang mag-uudyok na naman iyon ng panibagong galit sa kanya ng mga kasamahan. Si Bernadette ang lagi nangunguna sa pambubuli sa kanya. Nung araw mismo ng kompetisyon ay gumawa ito ng paraan upang hindi makadalo si Jessa. Pinakisuyuan niya ang dalaga na kumuha ng files sa files room at sa kanya binayaran ang janitor para ilak ng palihim ang pinto. Pagsara ng pinto ay napalingon si Jessa. Alam na niya kung ano ang nangyayari. Napayuko na lang siya at napaiyak. Dahil doon ay hindi nga siya nakadalo ng kompetisyon. Pinalot siya ng kakaibang lungkot. Isa-isang bumalik sa isip niya ang lahat ng mga ginawang pambubuli sa kanya ng mga kasamahan. Nung lagyan ng ipis ang tumbler niya, nung tinangka siyang ihulog sa hagdan, kunwari lang ay nabunggo. Nung isabotahe ang report niya, nung siraan siya sa kliyente at marami pang iba. Napaupo na lang siya sa isang sulok at muli ay napaiyak. Si Jacob ang nakarinig sa paghingi niya ng tulong mula sa files room kaya agad itong gumawa ng paraan para makuha ang susi ng nasabing silid at mapagbuksan siya. Pero kahit nakaalis na siya roon ay hindi na siya nakaabot sa mahalagang kompetisyon na dadaluhan sana niya. Labis niya iyong ipinagdamdam. Hanggang isang araw ay nagtaka ang mga kaibigan niyang sina Cleofe at Jacob kung bakit hindi siya pumasok. Unang beses pa lang niya iyong umabsent kaya nag-alala ang mga ito. Lalo pang nag-alala ang mga ito nang hindi nila siya makontak sa cellphone. Nagpasya ang dalawa na puntahan si Jessa sa inuupahan nitong bahay. Saradong-sarado ang bahay. Masama ang kutob ni Cleofe kaya't pinagawa niya ng paraan si Jacob na mabuksan ang pinto. Ipinagamit niya ang clip niya. Nang mabuksan ang pinto ay ganoon na lang ang panghilakbot nila nang matagpuan si Jessa na nakabitin sa kisame. Winakasan na pala nito ang sariling buhay. Sa takot ay nahimatay si Cleofe. Matapos ang libing ni Jessa ay nagpaiwan doon ang kanyang ina. Sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan at matatalim na kidlat ay isinumpa ni Aling Josefa na magbabayad ang lahat ng mga nang-api sa kanyang anak. Tapos ay lumuhod siya sa harap ng puntod nito at tinanong kung bakit hindi ipinagtanggol ng anak ang sarili. Bakit hindi nito ginamit ang kakayahan ng kanilang lahi na lumaban? Matagal na niyang sinabi kay Jessa na kailangan itong yakapin ang pagiging aswang nila nang sa gayon ay walang sino man ang makapang-api sa kanila. Ngunit noon pa man ay ayaw na ni Jessa na maging aswang. Mas pinili niya ang mamuhay ng normal bilang isang tao tulad ng kanyang ama. Isang tao na bagamat may angking galing ay mababa ang loob, mahina at hindi kayang ipaglaban ang sarili. Muling tumayo si Aling Josefa. Umusbong sa mga daliri ang matatalas na kuko. Lumabas ang pangil at sumigaw ng ubod lakas. Tila wala namang pakialam ang mga kasamahan ni Jessa sa trabaho sa nangyari sa kanya. Ikinatuwa pa ng mga ito na wala na ang kinaiinisan nila sa kanilang kumpanya. Maliban kina Cleofe at Jacob. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Magkakaroon ng Halloween party ang kumpanya.
Napagpasyahan ni Cleofe at Jacob na hindi sila a-attend dahil nagluluksa pa sila sa pagkawala ni Jessa. Ang kumpanya ay kumuha ng catering para sa kanilang selebrasyon na sa mismong opisina rin nila gaganapin. Nung araw na yon, ang buong angka ni Jessa na lahi ng mga aswang ay naghahanda na rin sa pagluwa sa Maynila. Pinaghandaan din nila ang okasyong iyon. Sa gitna ng kasayahan ng mga dating kasamahan ng anak, ay nanatili lamang si Aling Josefa sa labas ng opisina habang nakatingala sa bilog na buwan. Alam niyang iyon na ang oras ng kainan, kaya napangisi siya. Lingid sa kaalaman ng mga empleyado, ang catering na nakuha ay binubuo ng mga staff na pawang mga aswang, at ang pagkain inihain sa kanila, lahat iyon ay may pampatulog. Habang kumakain ang mga ito, ay mga nakatingin lang ang mga catering staff na pawang mga nakaitim. Hinihintay ang isa-isang pagbagsak ng mga tao sa kanilang harapan. Hanggang sa nangyari na nga ang kanilang inaasahan. Kasabay ng pag-alulong ng aso sa di kalayuan ay ang isa-isang pagkawala ng malay ng mga empleyado. Naghimbal si Bernadette nang masaksihan iyon habang siya ay unti-unti na ring nakakaramdam ng pagkaantok at ilang saglit pa ay tuluyan na ring bumagsak. Wala nang natirang nakatayo, kaya nagsimula ng kumilos ang mga aswang. Sa kanilang delivery truck ay pinagkasya nila ng mga empleyadong inilagay nila sa mga sako. Iniuwi nila ang mga iyon sa kanilang probinsya, sa isang liblib na bayan kung saan naninirahan ang mga aswang. Dinala nila ang mga ito sa malaki nilang kusina. Ginawa na nila ang dapat gawin dahil sa gabing iyon ay nakatakda rin silang magdaos ng isang okasyon. Si Aling Josefa ang nagbigay sa kanila ng pahintulot na kuhanin ang mga empleyadong iyon upang maging handa nila sa kanilang pagtitipon. Iyon ang katuparan ng kanyang sumpa ng paghihiganti laban sa mga nang-api sa kanyang anak. Iyon lamang ang makapagpapatahimik sa kanyang kalooban bilang isang ina. Lingid sa lahat, sa libingan ni Jessa ay may nagaganap. Mula sa kanyang hukay ay biglang lumabas ang isa niyang kamay na sinundan ng isa pa. Matapos iyon ay tuluyang bumangon ang kanyang bangkay na hindi naagnas. Gayo na lang ang pagkabigla ni Aling Josefa nang dumating sa kanilang pagtitipon si Jessa. Ikinalungkot nito ang nakita. Ang mga empleyado na kasama niya sa kumpanya ay mga nakabiti na roon at ang iba ay nakahain sa mahabang mesa. Hindi siya makapaniwala tulad sa kung paano hindi rin makapaniwala ang mga kapwa-aswang na siya ay buhay. Agad nilapitan at niyakap ni Aling Josefa ang anak. Ipinaliwanag sa kanya ng ina ang nangyari. Sinabi ni Jessa sa ina na hindi nila iyon dapat ginawa dahil maging ang mga inosente niyang kasamahan sa trabaho ay nadamay. Subalit wala na siyang magagawa. Nangyari na yon. Ngunit binalaan niya ang mga kaaswangan na hindi na ulit nila pakikialaman ang mga inosenteng tao. Walang sumagot isa man sa mga ito. Subalit batid nila na ang pagbabalik ni Jessa mula sa hukay ay nangangahulugan na ito ang itinakda ng propesiya na mamumuno sa kanila sa pagdating ng takdang panahon. Kaya wala isa man sa kanila ang kumontra sa kanya. Upang mapagbigyan ang ina at mga kapatid ay nanatili si Jessa sa piling nila sa gabing iyon. Hindi naglaon ay muling bumalik si Jessa sa Maynila upang maghanap ng panibagong trabaho. Ayaw na sana niya magpakita sa mga kaibigan sina Cleofe at Jacob. Subalit ang tadhana na ang nagpakru sa landas nila. Nakita ni Jessa ang dalawa na nag-aabang ng taxi tulad ng dati. Nakita rin niya na may 3 masasamang loob ang papalapit sa mga ito upang mang-hold up. Ngunit bago pa makapaglabas ang mga ito ng patalim, ay nagawa na silang sakmali ni Jessa. Naggulat ang mga kaibigan niya. Pareho silang natulala sa pagkakita kay Jessa. Aalis na sana ang dalaga pero napahinto siya nang marinig ang pagtawag ni Cleofe. Napilitan siyang ipaliwanag sa mga ito ang nangyari at ipakilala sa kanila ang tunay niyang pagkatao. Hindi makapaniwala ang dalawa. Sabay nilang niyakap si Jessa bilang tanda ng pagtanggap nila rito. Kahit pa ito ay kalahating tao, kalahating aswang. Habang naglalakad sa madilim na kalye patungo sa bago niyang tirahan, isinumpa ni Jessa sa sarili na sisikapin pa rin niyang makapamuhay ng normal tulad ng mga tao.
Ngunit hindi na siya kagaya ng dati na umiiyak na lang sa isang sulok kapag naaapi. Hindi na mahina ang kanyang loob. Hindi na siya magpapatapak kahit na kanino. Paiiralin na niya ang pagiging aswang sa mga pagkakataon na kakailanganin niya ito. Ang sino mang gumawa ng hindi maganda sa kanya ay agad niyang pagbabayarin gamit ang matatalim niyang kuko at matatalas na pangil. Lahat ng masasamang tao na harang sa kanyang landas ay agad niyang bibigyan ng wakas. To God be all the glory.